For you right now, let me ask, what is your greatest blessing right now? Oh! Diba? My greatest blessing, diba? I am pregnant! Oh, congratulations! At the end of the day, ang pinakamahalaga pala talaga is yung maintindihan mo at maunawaan mo yung sinasabi ng kapwa mo o ng kabisyo mo. Yan. You surrender it. So, remove your pride and then you surrender it. Yun, parang do what makes you happy also. Yan. Kumbaga, and pray. Of course. Yung sabi ko nga dun sa ex ko. I mean, parang naisip ko to dati ha, yung medyo masamang ako. Before the change. Before the change. Diba? Yung masamang ako, yung hurt me. Yan. Hurt Rakitera o hurt Jessie Guillaume. Parang, sinaktan mo ko noon pagkakitaan kita ngayon. Dahil salit mo. Kasi kung ano man yung brokenness mo, it's gonna be your greatest blessing. So, yung message na gusto ko lang naman iparating, na ang pagtatapos ay hindi basta-basta pagtatapos lang. It is a new start. Minsan ay napapadpad kayo sa FM radio, malamang ay kilalang-kilala ninyo ang 90.7 Love Radio. May isang programa dyan, ang Secret Files, na ang host ay si DJ Rocky Terra. Kilalanin natin itong ating kaibigan na si Miss Jessie Guillaume Mendoza dito sa Sensei. Kasama ako, si Mr. Romar Chuka. I'm just curious, in your years and years of experience dyan sa Secret Files, people opening up to you, meron ka bang masasabi na parang isa sa pinaka-poignant or pinaka-may depth na, or yung perhaps had the largest impact so far in your life or perhaps in that person's life? Yes. Alam mo yung call, basta I think nag-trending yun sa Facebook. Parang it garnered more than 18 million views. It was a call from a woman na abused siya by her own parent, her own father. And parang yung trauma na dinala sa kanya nung father niya, parang sobrang lala to the point na napapatanong siya kung deserve niya ba yung asawa niya na sobrang bait sa kanya. Tapos, meron siyang sinabi sa akin na, DJ Rocky, di ba sabi mo kapag mabuti ka sa magulang mo? Parang something like that, na parang, di ba dapat mabuti ka sa magulang mo? Pero parang hindi ko naman nararamdaman na ganun. Parang ganun yung effect niya. Tapos parang, shucks, ano sabihin ko dito? Alam mo, dude, wala akong masabi sa kanyang advice because it is something that I cannot impose, expand or I cannot give, diba? Kasi hindi naman ako eksperto pagdating sa mental health, diba? So I'm just a normal human being na parang, alam mo yun, announcer na gusto ko lang maging kaibigan mo. So dude, I remember si Father Mika, isa siya sa mga priest namin na nag-officiate ng mga masses dito sa Love Radio kapag may anniversary kami, ganyan. So, nag-study rin siya ng mental health and meron na siyang degree doon, if I'm not mistaken. So, parang one time na alala ko siya. So, naalala ko siya sa call na yun. Nung time na yun, syempre tulog na siya. Hindi ko siya makontak. Of course, di mo pwede Pero you were trying? Or hindi na? I was trying to contact him na nung time na parang nagbe-breakdown na yung caller. So, dude, eto na, ginamit ko si ChatGPT. ChatGPT, baka pwede, parang ang ko dun, prayer for those who are in need of ganyan-ganyan. So, kasi kailangan agad-agad. At least na you were out of words already. Out of words. Walang masabi. So, sabi ko, alam mo, hindi kita kayang mabigyan ng expert opinion or advice, but what I can do right now is to pray for you. Ang ganda. So, sabi ko, lahat tayo condition, magdasal tayo para sa kanya. Kasi for healing, ganyan-ganyan. So, binasa ko na lang yung kay ChatGPT. And then, alam mo yun, after noon,
kinonect ko siya doon kay Father Mika. Kasi yun yung purpose ng program eh. Gusto ko na parang right after that, hindi lang doon natatapos yung call na parang for a show lang. Hindi. Dapat kung kailangan niya talaga ng eksperto, ipapasa ko siya doon sa eksperto na mas makatutulong sa kanya for sessions and all. So, iyon. Napasa ko siya kay Father Mika, and then I also told her na, just in case na gusto mo na mag-Star City kayo. And then I met her a few months ago. Pinag-Star City ko sila. Sino yung pinag-Star City mo? Yung caller. Yung caller. Yung caller, and then we hugged. Oo, we hugged. Yung first time, kumusta ka na? Alam mo yung walang kahit anong bakas na parang, tumawag ka. Hindi ako gumanon, dude. Ano siya, parang, I just hugged her, and then, kumusta ka? Ganun yan. Magkausap pa ba kayo? Ganun lang. Okay ka ba? Ganyan. Okay po ako, nakatulong po siya. So, parang, kasama niya pa yung asawa niya yung pamilya niya. So, sabi ko, okay, parang, ang saya na lang din sa kalooban ko na makitang okay siya, na hindi siya na-depress or at some point nakatulong kami dito sa Love Radio para sa mga ganong klaseng tao. And no words naman needed actually nung time na yun eh. Basta alam kong okay siya, nag-usap sila ni Father Mika, parang okay na sa akin yun. Alam mo yung realization ka dyan sa mga binahagi mo, it's really the gift. I think yung certain gift that you have for the people right now is the gift of presence. No? Yan yung nabibigay mo sa mga tao I guess, sa million perhaps. Kasi 18 million, di ba? Umabot na 18 million yung gift of presence na I think people really need right now. No? Especially people in their phones, people in ang lalim, hindi rin ako thank you for opening that up, no? It's such a beautiful experience kasi especially I guess yung hug, no? Yung hug parang it allowed you to be vulnerable in front of the person as well, and then parang nag-iyakan kami noon. Alam, yung hug naman hindi na ako naiyak kasi sabi ko parang strong naman na kami. Pero during the call nag-iyakan na lang kami kasi hindi ko na alam kung ano sabihin ko, di ba? Tsaka I empathize with her eh. Time na yun. Pero yun, actually, I was about to ask you, pero I guess natanong mo na, but if you'd like to expound on it, parang, ano yung nakikita mo, kung kunwari, may hangganan naman talaga yung pwede mong mabigay na advice eh. Diba? Parang, hanggang dito lang. Limited lang ako. Limited lang eh, pero parang, how do you, kumbaga, improvise? Diba? Minsan, nag-chat GPT ka, minsan yung mga ganun, or tatawag ka na, phone a friend, yung mga ganun. So, nung nagsa-start si Top Secrets, nag-tap ako ng mga alam kong nasa mental health industry. Yung ganun. So, meron kami HR dito, graduate siya. I mean, HR staff na graduate siya ng parang clinical psychology, yung mga ganun. So, nag-tap ako sa kanila, tapos sabi ko, what to do kapag ganito po yung color ko. So, parang nanghingi ako ng mga step-by-step guide kung paano namin siya o sila matutugunan dun sa kanilang situation just in case. So, meron pala tayong tinatawag na parang mental health first aid. So, ito yung pwedeng parang makikinig ka lang. Yung ganon, yung tipong hindi ka magbibigay ng kahit anong judgment sa kanila or parang any comment that would make them feel na parang they are judged. Yung ganon. So, may bullet points siyang binigay sa akin. And nagre-research din talaga ako sa YouTube. Although, lagi kong sinasabi din naman sa ere at lagi namin sinasabi to sa ere na we are not experts in this particular thing, but we assure you na ipapasa namin kayo dun sa mga tao mas equipped to do this with you guys. I have a question, no? Parang a lot of people have shared their perhaps wounds or perhaps their joys din in your program, pero alam mo, nung minsan, may isang Jesuitang pare na kinausap ako. I was opening up things to him then. And then, ang question ko is, bakit humihingi ng tulong sa akin itong taong to? Ako mismo kailangan kong humingi ng tulong. At alam mo yung sinagot ng friend ko na yun na pare, sabi niya, but we're all wounded healers. Diba? We're all wounded healers. Sinabi mo rin sa akin yan nung time na nung time na nasa World Youth Day tayo. So, ako ngayon, parang let's just dive down deeper a bit na parang, how do you take care of yourself?
no? Given na parang it's all scars that are being shown kapag kunwari may mga tumatawag sa'yo. Paano inaalagaan ng isang Jessie G, ang DJ Rocky, ang kanyang sarili ngayon sa pamamagitan ng I don't know, what do you do to ano, kasi marami parang debriefing, yung mga ganyan. Alam mo, valid yung question na yun, no? Tsaka, normal lang ng mga tao tayo, pero bakit sa atin sila nagko-confide na we can only do so much. Diba? Exactly, totoo yan. So, ako naman, right after a call na very heavy, ang ginagawa ko, it's either nag-ice cream ako kasama yung partner ko, and or si Boy Pindot. Yun yung ginagawa namin. And then, it helps din na makapag-share ka dun sa mga taong nasa paligid sa'yo. Alam mo ba, meron akong call kagabi na ganito siya. So, parang dun sa ganong klaseng act, nakakapag-debrief ka at the same time. Parang merong conversations na nabubuo din dun sa mga tao nakapaligid sa'yo na parang it doesn't stop there. Yung call, yung pag-end ng call, hindi din dun natatapos yung lahat. Parang nakapagbibigay ka pa ng other insights or nakaka-receive ka pa ng other insights dun sa mga tao nakakausap mo right after. So, mas napapalawak siya. And siguro, kailangan din talaga handa ka physically, emotionally, mentally pagdating sa mga calls. Like, if you need an hour na break para maging ready ka mentally, emotionally, ganyan, gawin mo. So, yun yung mga ginagawa ko. And then, from time to time, nagre-rest ako. I mean, mahalaga yun. Rest. Baka mamaya matulog yung rest in peace, di ba? Alam mo yun, dapat mag-rest ka para hindi ka matulog yung magkaroon ng rest in peace, di ba? Ganyan. O kaya naman, yun, parang do what makes you happy also. Yan. Kumbaga, and pray. Of course. Lagi yan kasama morning, evening, or sa mga pagkakataon sa buhay mo na masaya ka, na malungkot ka, lahat ipagpasalamat mo yan. And kung sakaling may hindi ka talaga naiintindihan na nangyayari, di ba? Yung parang, mahirap din kasi i-process yung sariling emosyon. Totoo, of course. Alam mo yun, yung parang, ito na yung nararamdaman ko, malungkot ako, tapos lumungkot pa ako lalo dahil sa narinig ko, di ba? Parang affected na talaga ako ng sobra. You surrender it. So, remove your pride and then you surrender it. Ang ganda nung yun nga, gusto ko balikan yung experience mo na napa-chat GPT ka na lang no? Actually, it's also part of surrender Parang may konting tiwala ka rin na, sige na Lord, baka even through technology, baka may masabi kang para makayakap man lang dito sa isang taong, ang ganda. Ang lalim, ang dami po lang experience dito Grabe. Ay nako, alam mo, nadagdagan pa yung pagpapalawak pala ng programa nung dumating yung on-air partner ko. So, last July, nagkaroon ako ng on-air partner sa si Titan Jello. So, siya yung on-air partner ko na ngayon. And then, mas lumawak din yung conversation, mas nagkaroon ng lalim, para tapos yung insights na meron kami. Alam mo yun, parang nagth-throw kami ng mga insights namin. And then, at the end of the day, ang pinakamahalaga pala talaga is yung maintindihan mo at maunawaan mo yung sinasabi ng kapwa mo o ng kabisyo mo. Yan. Ano lang parang isang question ko ngayon na parang in the midst of social media, pabago-bago ng media, yung radio, is it still very relevant at this time? Oo naman. Can you just try to, kasi parang minsan nakakurious ako, nabubuhay pa rin yung radyo in the midst of Facebook, TikTok, yung mga ganyan. So, how can I make sense of this? Or, May study nung year 2021, if I'm not mistaken, about radio. So, radio is still the medium na may pinakamalawak na reach. So, in terms of reach, siya pa rin talaga yung may pinakamalawak. So, rural areas, pwede mo pa rin siyang, pwede pa rin siyang gamitin. And in times of sakuna, diba? Yung pag may bagyo, and walang kuryente, you just have a transistor radio, then mabubuhay ka sa balita, pwede yun yung maging source mo of information at those moments. So, yun. And then, since nag-transition din tayo back in 2012 sa social radio, kasi pinag-aaralan din namin yun dito sa MBC Media Group na parang, what's social radio? Social radio, it's a combination of radio and social media. So, parang ngayon, naging social radio na siya. So, it's
interactive, it's social, it's mobile. So, yun yung description natin of social radio, mobile, interactive, and yun, social. So, yan, pwede na kayong mag-interact real-time ng mga mismong listeners mo, diba? Yung mga nakikinig sa'yo. Tapos mobile na siya, in just one press, biglang boom, nakikinig ka na pala ng radio. Tapos available na siya din sa mga digital platforms. Yan. So, very easy rin na rin talaga yung access natin sa radio. And I bet it helped deepen din yung experience ng person. Kasi diba, if we go back dun sa mga secret files, no, yung them feeling less alone because ang dami nilang pwedeng options din na makuha yung content na ano. Ang ganda. Okay. Isang question din na nais kong itanong sa isang DJ Rocky. Pag-ibig. Uy, pag-ibig. Yung pag-ibig. Kasi I remember when we were talking, you were also talking about love, no? Tapos tama ba yung naalala ko na itong libro ay bunga din ng pag-ibig na nadama ko? Yung mga ganon. And then, look where we are right now. Diba? So, look where you are right now. Happily married already, no? So, can we just talk about that in this space, no? Yung my brokenness is my greatest blessing. Yun, ang ganda. Hindi, ganun naman talaga. Yun talaga, di ba? Totoo. Yung tipong sabi ko nga dun sa ex ko. I mean, parang naisip ko to dati, ha? Yung medyo masamang ako. Before the change. Before the change, di ba? Yung masamang ako, yung hurt me. Hurt Raketera o hurt Jessie Gia. Parang, sinaktan mo ko noon na, pagkakitaan kita ngayon. Dahil sa libro. Kasi parang mahugot ko, ganyan. Parang inaano ko talaga sa social media. Naging creative talaga ako. Tapos sulat talaga ako ng ng libro or ng kwento ko dun sa libro. Alam mo, dude, siya, maraming revision yung sulat. Alam mo kung bakit? Kasi 2021, kung di ako nagkakamali, yun yata yung year na nag-break kami nung ex ko. 2021, 2019 pala kami nag-break. Tapos 2019, dumating naman yung opportunity for me to create a book. Tapos, nung time na yun, since parang fresh breakup, ganyan, sabi ko, shucks, ano kayo sulat ko dito? Parang purge, no? Pero parang gusto ko isulat yung yung sa ex ko, ganyan-ganyan. So, doon ako nagkaroon ng fuel. Yan, yung inspiration ko para magsulat. Tapos, nagkaroon ng pandemya. So, hindi na-publish yung book. Tapos, nung parang kinukulit na ako, nasa na po yung transcript ninyo, ganyan-ganyan. Tapos, nung binabalikan ko yung sinulat ko ng 2019, tapos 2021, sabi ko, shucks, punong-puno ng galit to. 2019? Oo, 2019. Punong-puno ng hurt, punong-puno ng galit. Sabi ko, parang, it doesn't sound right. Kasi, nagmumula yung sinasabi ko sa pride, sa hurt. Ayun na naman, yung parang, kaya ko to, yung ganun feels. So, sabi ko parang may kailangan ko i-revise dito. Kasi, nagkaroon na kami ng pagpapatawad sa isa't isa. Parang nagkaroon na ng time na... Nag-closure? Marami kaming closure. Okay. ng ex ko na yon. So, parang, sabi ko ng time na yon, okay, I think kailangan kong tanggalin yung hurt sa puso ko and parang ano bang purpose ko? Babalik na naman ako dun sa parte na parang ano bang purpose ng lahat ng tong ginagawa ko? Di ba parang to inspire and to tell the people that you are not alone. Yung parang ganun lang yung gusto kong mangyari na kung sakaling hurt ka ngayon, huwag kang mag-alala, you are not alone. And you'll get by. And kung ano man yung brokenness mo, it's gonna be your greatest blessing. So yung message na gusto ko lang naman iparating, na ang pagtatapos ay hindi basta-basta pagtatapos lang. It is a new start. So yun yung gusto ko lang ipahatid dun sa libro, ay dun sa mismong kwento na meron ako doon. Kaya na-revise ko siya. In a way na parang sabi ko, alam mo yung gentle, may hurt pa din. Yung hindi pa rin naman mabubura yung sakit, part, yung sakit, ganyan. Pero, at the end of the day, dapat nandun yung forgiveness. Alam mo yun, yung parang nandun yung pagpapatawad sa taong nanakit sa'yo, pagpapatawad sa sarili mo, yung pag-humble sa sarili mo na lahat naman tayo nagkakamali, na huwag kang masyadong mataas yung pagtingin mo sa sarili mo, kumbaga, na perfect ka, ganyan. Yung maturity, nandun siya nung 2 years
Parang it took time for you It took time. As in, talagang medyo matagal-tagal din. Hindi siya yung parang in a snap, biglang boom, change person ka na or nagkaroon ka ng character development, diba? Marami talaga ipaparealize sa'yo yung panahon. Tsaka, I think 2021 din, sinabi ko dun sa ex ko, kasi nagkita kami sa isang parang mutual friend event or parang birthday yata ng mutual friend namin. Tapos, parang nag-usap kami doon na parang closure na talaga namin. Sinabi ko sa kanya na, yung libro papublish na may kwento tayo doon. May kwento ka doon. Okay lang ba? Ganyan. So may consent din? Yes. Tapos, padala na lang kayo ng libro. Pero pinadalan ko na siya. So, yun naman. Kumbaga, parang nagpapasalamat pa rin ako sa kanya because it will not happen kung hindi rin nangyari lahat ng yun sa buhay ko. Kasi wala akong masusulat din kung hindi rin sa napakaganda rin pangyayari na yun sa buhay ko. And I take it na parang, alam mo yun, sabi nga nila, never regret the things that made you happy and the people that made you happy. So, kahit paano naman sumaya ako dun sa feeling ng tao. At hindi naman puro galit lang dun yung nararamdaman ko. Minsan nagjo-joke lang ako na parang galit ako, ganyan. Pero hindi naman talaga yung minimin ng heart ko. Alam mo yun? So, brokenness can be your greatest blessing, no? And for you right now, let me ask, what is your greatest blessing right now? Diba? My greatest blessing, diba? I am pregnant! Congratulations! Ang hirap pigilan ng sarili mag-announce. So, we kept this for a few months. Yan. So, ayun, ngayon lang ako nag-out and I'm so happy to share this with you and you all na I am currently pregnant, 7 months pregnant. So, hopefully, healthy and normal delivery tayo. Ang ganda. So, how do you feel with that? Alam mo, news? Yung parang may takot ba na magiging inanay na ako? Meron. Okay. Parang feeling ng anxiety ako. Sabi ko, baka mamaya mag-inuman lang kami ng anak ko. Kasi yung lifestyle ko before, parang puro yung, alam mo yun, yung parang very social. Alam mo yun, inom dito, ganyan. O kaya, socialize sa ganito, punta sa ganyan. Hawak mo oras mo, diba? Hindi pa ako married, ganyan. So, parang ang dami kong nagagawa dahil hawak ko naman lahat ng oras ko, diba? Tsaka go-getter nga tayo. Tsaka kung ano man yung maisip ko, yun yung gagawin ko. Ngayon, hindi. Parang you have to think about the child, ganyan. Anong mas makabubuti para sa kanya. And eto, mas naiintindihan ko yung tinatawag na pagiging selfless. Kasi kapag nagiging nanay ka na pala, mas iintindihin mo siya kaysa sa sarili mo. Yung parang minsan kahit nalulungkot ka, parang okay, valid yung lungkot na nararamdaman mo, pero kailangan mong maging matapang para sa kanya. Kailangan gumawa ka ng paraan para maging masaya ka, para hindi rin siya maging malungkot. Yung mga ganun. So, may takot na baka mamaya, alam mo yun, hindi ako maging mabuting nanay, talaga 100%. At saka dami ko napapanood ngayon sa TikTok tsaka sa Instagram ng mga yung mga bigla-bigla na lang mahuhulog yung bata, yung mga ganun, o kaya biglang mawawala yung bata, yung parang nakaka-anxiety talaga siya. So, ayun, well, pag ano ka naman, pag yun nga, matibay yung loob mo din, ganyan, and meron kang support system, diba? And you pray always na maging okay siya. It's not gonna be smooth, no? Pero day by day, nakakaya mo na bumangon at maging feeling maganda para sa harapin yung mga bagay-bagay sa buhay. Grabe, we met at a crossroads in your life. This is a new crossroads in your life. Ako, I'm very much excited kung ano yung what you have in store within the next few years to come, no? Siguro magbabago pa yung programa mo once na maging nanay ka, no? Parang alam mo, naiisip ko din yun. Kasi syempre parang ang adlib ko noon, I mean yung mga sinasabi ko, 'di ba, about siguro married person o kaya about relationship ng pang-couple, ganyan. Pero kapag, yun nga, pag nag-experience mo na, mas feeling ko nagkakaroon ka ng wisdom eh. Hindi man yung full-blown wisdom, diba? Siyempre, sa mga, mga nanay-tatay natin yan and mga ninong-ninang, diba? Pero, yun, feeling ko, matututunan ko. Marami akong matututunan, magkakamali ako, oo. Yung pagtanggap na ganun, yung parang kailangan tanggapin mo na ngayon sa sarili mo na hindi ka magiging perfect mother eh. But yeah, you strive to be a better mom every single day, siguro, ganun. So yun na yung iniisip ko ngayon, puro ganun, para sa kanya. Pero alam mo, parang
yung experience mo ng 2023 na pagka sira ng iyong, may bago na akong vocabulary, patella. No? Yeah, patella. Diba? Parang, that in itself, yun yung parang, masasabi mo na may resilience ka eh. Diba? Yung pagkakaroon ng, itong mga takot na to will just be fears, no? And ako, rest assured, me and perhaps yung mga viewers will be assured of our prayers, no? Thank you. Sa lahat ng mga pagdaraanan mo at ng iyong asawa. Anong pangalan ni husband? Miguel. Ni Miguel, no? So, we will be praying for you kasi it's a very crucial stage in your life, no? And ang ganda, salamat sa pagbuhos na sa taong kung sino ka. And mas lumalim tuloy yung pagkakakilanlan ko sa'yo. I mean, malalim na mula nung grabe yung discussion natin. Kasi, at saka, alam mo, nung time na yun talaga, parang from the bahay, na wala naman ako masyadong kausap, diba? Yung parang hi, hello. So, gigil ka? Oo, na parang eto na naman ulit, ganyan. Tsaka parang, host eh. So, hindi ka nag-radio noon nung time na yon? Nagre-radio ako, pero naka-work from home ako. So, parang gigil ka na, finally, may rumor show ka na pwedeng Tsaka, nung unang stage din kasi ng mga patella fracture recovery ko, hindi ako makatawa. Kasi kapag tumatawa ako, parang feel bumubuka yung sugat. Yung gano'n yung hiwa, parang bumababa. Gumaganon. So parang, okay, wag ka munang tumawa ng malakas. Ganyan. Tapos sabi ko nga, okay lang po ba kung hindi mo na ako mag-air ng 2 weeks? Pahilumin ko lang. Yung medyo pasara ko lang muna yung sugat. Kasi binuksan eh. So, ayun na. Tapos tuwang-tuwa din ako na parang, ang lalim din ng taong to. Grabe. Tsaka, hello, nakikita ko lang siya sa social media. Diba? Trending. Etong taong to. Tapos biglang boom, host ko pala siya, co-host ko siya. And it was really a nice experience na makasama ka dun sa World Youth Day local edition natin. Grabe, nagsimula tayo doon at doon tayo patapos. And maraming salamat sa iyong generosity, sa iyong time. We know how busy you are, no? And salamat for na isa kami sa unang nakapagbalita din sa iyong paparating na blessing, no? Maraming salamat. Siguro anong natutuhan ko mula sa ating discussion today, it's really yung brokenness natin, di ba? It can really be a blessing. So, perhaps sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, itong mga brokenness na pinagdadaanan natin, yung mga lonely nights, and people might be recuperating from something, no? They're not for nothing, tama ba? Yes. 'di ba? And ako biased lang ako Kaya din kita parang lumalim din yung insight ko at saka parang yung paghanga ko sa iyo during that time was because you're so much aligned din doon sa isang santo, no? Si Saint Ignatius of Loyola na who also na naka-experience ng cannonball experience and then had to recuperate for months. And sinabi niya rin, parang ganun din, na parang yung blessing, na yung brokenness niya was a blessing. And then he journeyed and accompanied a lot of people eventually. Na parang yung ginagawa mo. So, ako, prayer ko, magpatuloy sa accompany sa mga tao because you don't, I know you know, pero for me, I guess parang the impact that you do to a lot of people, napakalalim. So, yun, salamat. Thank you so much for this opportunity for me to also share dun sa mga viewers natin at sa iyo, diba? So, it's an honor, diba, na makapagbahagi din ng mga experiences ko and ma-inspire sana din yung iba, diba, na yung brokenness nila ay hindi lang basta-basta pagkawasak ng kanilang mga puso at isipan, kundi it's a blessing. It's an opportunity for you to grow, for you to develop, and to seek help from others. Yan. So maraming salamat, Jessie, DJ Rocky. Our brokenness can be an avenue for us to be holy. Yan ang isa sa mga pinaka-striking na natutuhan ko mula sa ating guest na si Miss Jessie Guiam Mendoza or si DJ Rocky. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at ito ang Sensei, kasama ako si Mr. Romar Chuka.